Magandang araw mga boss. Sa video na ito, gagawa tayo ng automatic DIY solar light with motion sensor kagaya ng nakikita nyo sa video. Pero bago yan, ito muna yung mga materials na gagamitin natin. Una mga boss, gagamit tayo ng tatlong 18650 battery. Kung gusto nyo pala ng ganitong klaseng battery, nasa description ng video na tayo yung link. Open nyo lang yung link tapos download nyo na dun para hindi na kayo maghahanap pa. Pati yung ibang materials na gagamitin natin, nandun na din yung link. Ilagay ko na lahat dun. Sunod naman mga boss ay itong 1S BMS. Bali, protection to sa ating battery para hindi ma-overcharge at hindi ma-overdischarge. Syempre mga boss, kailangan natin itong solar light module with motion sensor. Pero ano ba ibig sabihin ng motion sensor mga boss? Ang ibig sabihin ng mga boss, pag may nadetect siyang gumalaw, lalakas or mabubuhay yung ilaw niya. Depende yun sa sinet nyo. Tapos, after 10 seconds na wala na siyang madetect na gumagalaw, hihina or mamamatay na yung ilaw niya. Mamaya ipapaliwanag ko kung paano siya iset. May mga nakahinang na din pala tong mga wires sa bawat terminal niya. Next mga boss ay gagamit din tayo ng receptacle na ang size ay 3 o 3x3. Pwede rin 2x2. Huwag lang 4x4 kasi baka mahirapan na kayo ilagay yung sensor pag masyadong malaki ang receptacle. Syempre, gagamit din tayo nitong 3.7 volts 5 watts na ilaw. Kailangan din natin ng DC female socket para sa solar at Type-C port o Type-C socket para in case na makulimlim, pwede natin i-charge gamit yung cellphone charger natin. Ipaparallel natin sila. Kailangan din natin ng ganitong box mga boss kasi ito yung magiging enclosure ng ating project. Gagamit nga rin pala tayo ng tabbing wire. Ito yung gagamitin natin para maiparallel natin yung mga battery. At syempre, kailangan din natin ng solar panel. Pero hindi ko na ipapakita kasi nakakabit na sa bubong namin yung gagamitin ko dito. Okay mga boss, ang una natin gagawin ay pagtatabihin natin itong tatlong battery na to. Tapos lalagyan natin ng glue. Pag medyo tuyo na, yung kabilang side naman ang lalagyan natin ng glue. Tapos, gasgasin natin itong positive at negative terminals ng battery para kumapit yung lead natin. Hindi kasi kakapit yung lead pag hindi natin ginasgas to. Ayan mga boss, lalagyan na rin natin ng lead lahat ng terminals. Tapos, magputol tayo ng tabbing wire na ikakabit natin sa positive terminal. Bali, yung sakto lang ang putulin natin para hindi sayang. Tapos, ihinang na natin. Ganun lang din ang gagawin natin sa negative terminal. Next mga boss ay maglalagay na tayo ng BMS. Bali lalagyan lang muna natin ng lead yung paghihinangan natin ng wire papunta sa battery at sa board para madaling kumapit yung wire mamaya pag maghihinang na tayo. Tapos maglagay na tayo ng wire. Unahin lang muna natin yung B+ o battery positive. Isunod natin yung B- o battery negative. Tapos yung dulo ng wire na hininang natin sa BMS, ihinang na natin sa battery. Unahin natin ulit yung positive. Tapos negative naman. Ngayon mga boss, itest natin kung may output ang BMS natin. Ayan mga boss, may output siya. Ngayon naman mga boss, ipaparallel na natin itong DC female socket at Type-C port. Kaya natin sila ipinaparallel para pwede natin i-charge gamit ang Type-C charger kung sakaling makulimlim. Bali yung kulay red na wire ng Type-C port, i-connect natin sa maikling paa o pin o terminal ng DC female socket. Yung black na wire naman sa mas mahaba. Andiyan na pala sa screen yung guide mga boss, paki-check na lang. Tapos ngayon, pwede na natin idikit yung ating battery sa loob ng box. Pagkatapos, magwa-wirings na tayo. Bali, unahin muna natin ihinang yung mga wires na para sa solar. Positive muna, tapos negative. Next naman ay yung wire na para sa battery. Yung black na wire na yan, ihihinang natin sa P negative na nasa BMS. Tapos yung red wire naman ay para sa P+ o P positive. Bali, binutasan ko na nga pala mga boss yung takip ng box natin. Hindi ko na pinakita sa video kasi madali lang naman magbutas. Bali dyan sa mga butas na yan, papadaanin natin yung wire para sa ilaw. Yung malaking butas naman ay para sa sensor. Tapos yung mga maliliit na butas ay para sa tornilyo. Ayan mga boss, ikakabit ko na yung module natin sa takip ng box. Sa module pala natin mga boss, meron dyan pindutan malapit sa sensor. Napansin nyo ba mga boss, nung pinindot ko, umilaw yung kulay green sa sensor? Ibig sabihin yan, kung may nakakabit ng ilaw dyan, yung ilaw na yon naka-on na dapat. Bali, maliwanag na siya. Hindi siya mag-o-off or mag-didim pag walang na-detect na motion. Bali, naka-steady lang yung ilaw niya. Ganun yun mga boss pagka nakailaw yung kulay green sa sensor. Dito naman mga boss ay nagdugtong pala ako ng wire para sa negative. Medyo kinapos kasi. Ayan, nakakabit na yung mga wire sa receptacle. Itornilyo na din natin sa takip. Bali ngayon, ikakabit ko muna yung dalawang tornilyo sa takip para lang matesting natin. Mamaya ako na ikakabit lahat. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, pagkakabit ko ng ilaw, umilaw agad siya. Bali, ganito nga pala siya. Unang pindot, iilaw yung kulay green sa sensor. Ibig sabihin, nakailaw lang siya.
Naka-steady lang yung ilaw. Hindi siya mamamatay hanggat di mo ino-off. Pangalawang pindot, mag-o-off naman yung ilaw. Sa pangatlong pindot, 10 seconds na wala siyang ma-detect na motion, automatic na magdidim or hihina yung ilaw. At pang-apat na pindot, 10 seconds na wala siyang ma-detect na motion, automatic na mag-o-off yung ilaw. Sa araw naman, kapag naka-charge siya sa solar panel, naka-red naman yung ilaw niya. So, bali ganun siya gumagana mga bossing. O, yun, hanggang dito na lang muna mga boss. Pag may tanong kayo tungkol sa topic natin sa video na to, ilagay nyo lang sa comment section at susubukan ko sagutin kapag nabasa ko.